Pagdating sa geographical representation, dalawa ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Si Erwin naman, lumaki sa Davao. Nagtrabaho ako na undocumented. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam niyo naman, 100% waray. My God, I hate drugs. Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa ay talagang yan ang dahilan bakit tayo naghirap. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Mga Lods, matagal-tagal na rin ako hindi nag-content about sa mga political issues sa Pilipinas kasi alam niyo nakakasawa pero this time kating-kating yung bunganga ko para magdaldal para rataratin yung mga buaya dyan sa Kongreso. Kasi just imagine, isang babae yan ha, ginawa ang Davao na one of the safest city in the world. Just imagine that in the world. Hindi lang sa Pilipinas, world yan. At mahirap i-achieve yan. At si Sara Duterte lang ang nakakagawa nun. Tapos ngayon, i-impeach nyo siya sa gobyerno sa pagka-vice president niya. Bakit? Ano bang mga nakain nyo? Bakit hindi nyo pa tatanggalin yung mga nag-convict yan sa mga child abuse? Ikaw, Castro, ang kapal ng mukha mo. Si Sara na maganda ang track record, maganda yung mga resibong na ipakita, tapos tatanggalin nyo. Binuto ng 32 million ng mga Pilipino, tapos ngayon kayong mga ilang piraso lang kayo dyan, mga buaya dyan, gusto nyo tanggalin si Sara. Hindi ba ka nahiya? Wish ko lang talaga yung kayong lahat na bumuto kay Sara para i-impeach siya, magtae kayo every second hanggat lumabas yung mga bituka nyo, sasama nyo eh. Pero ako mga Lods, naniniwala pa rin ako na mananaig ang kabutihan laban sa mga buaya. Itong mga buaya na to, sarap balatan eh. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, mga kabrigada, mapipilitan daong tumakbong Pangulo sa 2028 kapag napatalsik si Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada Live Report! Ibinunyag ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2028. Ito'y kapag tuluyang napatalsik ng Senate Impeachment Court ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, hindi saklaw ng constitutional ban si dating Pangulong Duterte dahil hindi naman siya re-electionist. Ipinaliwanag nito na ang prohibition o ipinagbabawal sa saligang batas ay malinaw na hindi maaaring tumakbo para sa re-election ang isang nakaupong Pangulo. Inihambing ng dating Speaker ang sitwasyon sa mga senador na kapag naabot ang term limit, nagpapahinga muna ng 3 taon bago makatakbong muli sa pagkasenador. Sa ilalim ng Article 7, Section 4 ng Konstitusyon, hindi eligible para sa re-election ang isang presidente at hindi kwalipikado sa kaparehong posisyon kapag nagsilbi ng higit sa 4 na taon. Naniniwala naman si Alvarez na babalik din sa lahat ng mga kalaban sa politika ang pagpapatalsik kay VP Sara dahil magsisilbi umano itong daan para makatakbong muli ang kanyang ama. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Pondo, pagpirma para ma-impeach si VP Sara, tunay na ang dahilan ay limpak-limpak na pera. Tila kinamumuhian ngayon ng maraming netizen ang 2nd District Congresswoman ng City of Caloocan na si Mary Mitzi Lim Cahayon Uy nang tila aminin nito sa publiko na kaya lamang sila pumirma ay dahil sa di umano'y pera na makukuha para sa ayuda. Ito nga raw ba ang kumpirmasyon na iniintay ng taong bayan para totohanin ang mga nababalitaan na hawak sa leeg ni Martin Romualdez ang mga kongresista kaya't pilit itong pinapirma?
Nagimbal ang maraming netizen sa naging pagsisiwalat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging press conference kahapon, kung saan ayon sa kanya, hindi raw kailangang magpaliwanag ng mga kongresista kung bakit sila pumirma dahil kung wala namang ginagawang masama, bakit sila dumidepensa? Ngunit ang pinaka-kontrobersyal na video ngayong araw kung saan nag-trending na sa iba't ibang social media platform ay ang pangangatwiran ng 2nd District of Caloocan Congresswoman na si Michi Cahayon Uy, kung saan ipaniliwanag nito na majority raw ng mga kongresista ay papabor talaga sa impeachment ni VP Sara dahil mawawalan raw ng pondo ang kanilang mga nasasakupan. Ngunit tila ayon sa ilang mga netizen, kaipokritahan daw ang mga sinabi ni Congresswoman dahil kung talagang taong bayan ang kanyang iisipin, hindi pera ang kanyang papanigan dahil mas iisipin nito ang kinabukasan ng maraming kabataan. Totoo naman raw na nakakatulong ang ayuda sa ilang mga tao, lalo na sa mga senior citizen. Ngunit ang ayuda raw ay isang form ng pera na kung saan dumedepende na lang ang mga tao at ayaw nang magtrabaho. Ganito raw ba ang uri ng mga politiko sa bansa kung saan di umano'y ginagaslight pa raw ang mga kanyang nasasakupan para lamang ikatwira at idepensa kung bakit siya pumirma para ma-impeach si VP Sara. Ngunit tila huli na ang lahat para kay Congresswoman dahil kumalat na at umabot sa mahigit sa 4.6 million views across social media platform ang naturang video nito kung saan umamin na kaya lamang raw sila pumirma dahil sa di umano'y milyones na ayuda. Ayon mismo sa isang controversial comment post ng isang netizen na tila binakbakan ang Congresswoman, wag nang paligoy-ligoy pa, Congresswoman Mitzi Uy. Ang sabihin mo, wala kang paninindigan. Saka, wag mo ngang i-gaslight ang mga taga-Distrito 2. Pera ang punot dulo ng lahat ng yan. Pumirma ka ng dahil sa pera. Yes, sasabihin mo para matuloy ang ayuda para sa mga taga-Caloocan. Pero hanggang saan lang aabutin niyang pera na itatapal mo sa kumakalam nilang sikmura? Eh isang linggo lang yan, ubos na. Baka hindi pa nga, sa totoo lang. Yung ayuda na dapat nilang matatanggap, karamihan pa sa mga politiko, kinakatkong at nababawasan. Tapos sasabihin mo para sa kanila kaya mo ginawa ang pagpirma? Well, itong video mo na kumakalat ngayon, isang patunay na nagpasuhol kayo sa pera, kapalit ng milyones na ipinangako sa'yo. Ipinagpalit mo ang kinabukasan hindi lang ng mga taga-distrito mo, kundi pati ang buong bayan. Nakakadiri ang ganitong mentality ng mga politiko. Ang mga Pinoy, ginagawa niyong panangga para manatili kayo sa pwesto. Naturalmente, kapag binigyan niyo sila, magkakautang na loob sila. Not knowing na pera naman ng taong bayan yan. Hindi sa inyo yan. Mga walang kwentang kongresista. And also, wala kang utang na loob sa tatay ni VP Sara. In-appoint ka niya noon sa GSWD during his term. Now, you are in favored. I mean, you signed to impeach her daughter. Nakakaloka si Congresswoman. May the Caloocan voters see how hypocrite you are. Huwag niyong idahilan sa mga Pilipino na kaya lang kayo pumirma dahil marami ang mga may gustong mapatalsik si VP Sara. Ang sabihin niyo, marami ang pumirma dahil marami ang mukhang perang kongresista. Unquote. Panoorin ang shocking revelation video ng 2nd District Caloocan Representative na si Mary Mitzilim Cahayon Uy, kung saan binabatikos ng ilang mga botante sa Distrito 2 ng Caloocan City, kung saan inamin ito na nang dahil sa pera, siya ay pumirma para ma-impeach si VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Tayo, kasi hindi naman ako magdedesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo.
ako doon. Baka mamaya, pag bumoto ako ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung potong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Di ba? Pero ang importante, nasa lead ko yun. Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng lalo na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Meron akong isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan eh. At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi, gusto nilang gawin, o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Kumbaga siya lang yun nangako sa inyo na tinupad. Parang gano'n. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika.